Patuloy ang lipatan serye ng mga PVL players at ang iba ay nagulat at ang iba naman ay nalungkot sa mga nangyayaring lipatan ng mga players. Kaya ngayon, i-track natin ang mga players na ito at ang kanilang new teams. Let's start with Signal HD Spikers. In, Don Macandili Katindig, Jovelyn Fernandez. Out, Bia General, Angela Nunag, Jerely Malabanan. December 22, 2023, ang Signal HD Spikers na nagtapos ng ikatlong pwesto sa PVL Second All-Filipino Conference ang unang nag-anunsyo ng kanilang pag-recruit kay multi-titled F2 Logistics libero na si Don Macandili Katindig. January 3, 2024, ito ay may halagang kapalit dahil nagpaalam ang Signal sa mga liberos na sina Bia General at Jelay Nunag kasama ang outside hitter na si Jerely Malabanan. Sa parehong araw, inanunsyo ng HD Spikers na kanilang kinuha ang isa pang FEU Lady Tamaraw na si UAAP Season 85 Best Opposite Spiker Jovelyn Fernandez na dating miyembro ng na-disband na Cargo Movers. Ngayon naman, jump tayo sa Cherry Tigo crossovers. In, Aragalang, Abi Maranyo. January 2, 2024, ang mga bagitong manlalaro ay gumawa ng impresibong atensyon para sa Cherry Tigo crossovers sa PVL Second All-Filipino Conference. Ngunit ang ikaapat na pwesto na kupunan ay sumali sa F2 Logistics Sweepstakes at nakakuha ng gabay mula sa veteranong outside hitter na si Aragalang. Kasama rin sa kanilang kupunan ang isang biyasang leader na dating kapitana ng F2 Logistics na si Abi Maranyo. Ito ay isang kinakailangang dagok para sa crossovers, kasunod ng natamong injury ni young middle blocker Aimee Hernandez. Punta naman tayo sa Petrogas Angels. In, Ethan Arce, Mary Joy Dacoron, Mitch Morente. Out, Gretchel Soltones. January 2, 2024, ang Petrogas Angels ay nakisali sa F2 Logistics Sweepstakes at pumirma ng kontrata para sa mga middle blockers na sina Ethan Arce at Mary Joy Dacoron habang inuukit ng kupunan ang kanilang pagtatayo muli matapos ang mahirap na 2023 season sa kanilang frontline. Nawalan sila ng isang Rania Musa dahil sa injury at sinubukan naman ni mainstay MJ Phillips ang kanyang kakayahan sa ibang bansa, partikular sa Korea. Ngunit mas malalaking posisyon ang kailangang punan ng Petrogas dahil si veteran outside spiker Gretchel Soltones ay nag-decide to wear black and pink para sa Akari Chargers. January 4, 2024, hindi pa tapos ang Angels dahil kinuha rin nila ang opposite spiker na si Mitch Morente mula sa PLDT High Speed Hitters. We also have Next-Led Chameleons. In, Ivy Lacsina. December 29, 2023, si Coach Takayuki Minowa ay nagtagumpay sa kanyang trabaho sa debut ng Next-Led Chameleons na nagtapos sa ikasyam na pwesto na may 4-7 na record sa Second All-Filipino Conference. Umaasa silang magpapalakas pa ito sa pamamagitan ng kahangahangang pag-recruit kay Ivy Lacsina. Si Ivy ay napatunayan na isang mabisang armas para sa Cargo Movers. Isipin mo na lang kung ano pa ang kanyang magagawa sa ilalim ng pagtutok ni Coach Minowa. PLDT High Speed Hitters. In, Majoy Baron, Kim D, Kim Fajardo. Out, Ange Legacion, Mian Mendrez, Mitch Morente. December 30, 2023, nagbigay rin ng mga palatandaan ng reforma ang PLDT High Speed Hitters matapos inanunsyo ang opisyal na pagkawala sa team ni na setter Ange Legacion, opposite spiker Mitch Morente at outside hitter na si Mian Mendrez. January 4, 2024, ang PLDT ay nagdaos ng malupit na recruitment spree para sa 2024 Premier Volleyball League season matapos makuha ang mga dating bituin ng F2 Logistics na si Kiana D, Majoy Baron at Kim Fajardo. Maraming reliable sources ang nagkumpirma na ang tall trio ng Cargo Movers ay magkakasama muli kasama ang kanilang dating kakampi sa Lasal na si Mika Reyes. Si Reyes ay kanilang senior teammate noong ibalik ng Lady Spikers ang UAAP Championship matapos talunin ang Blue Eagles na pinangungunahan ni Eliza Valdez sa Season 7-8 Women's Volleyball Finals Game 3 noong 2016. Now, let's move on to Akari Chargers. In, Gretchel Soltones, Ced Domingo. January 3, 2024, ang kanilang unang pasabog ng taon. Ang pagkuha ng veteranong outside hitter na si Gretchel Soltones mula sa Petrogas Angels. January 4, 2024,
Marami ang nalungkot matapos malaman ang balita na lilisanin na ni Ced Domingo ang Creamline Cool Smashers next conference at maraming sources ang nagsasabi na maglalaro siya sa PVL para sa Akari Chargers. Sa kasalukuyan, nasa Thailand si Domingo at isa sa mga rason kung bakit lilipat ito dahil hindi na renew ang kanyang contract sa Creamline. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang Choco Mucho Flying Titans. In Mars Alba, Mean Mendrez, Bia General. Out Caitlin Veray, Bea De Leon, Denden Lazaro Revilla. January 3, 2024. Ang Choco Mucho Flying Titans ay nagbahagi ng senyales ng isang malaking pagbabago ang darating. Kahit matapos ang kanilang pagkakamit ng silver medal sa PVL 2nd All-Filipino Conference. Ang simula ay ang pahayag ng kanilang pasasalamat at pamamaalam kay opposite spiker Caitlin Veray. January 4, 2024. Matapos mawala ng tatlong mahalagang manlalaro, nagdagdag ang Choco Mucho ng wing spiker na si Mean Mendrez, setter na si Mars Alba, at libero na si Bia General bago ang 2024 Premier Volleyball League season. Last but not the least, Creamline Cool Smashers. In Bea De Leon, Denden Lazaro Revilla. Out Ced Domingo, Kayla Atienza. January 4, 2024. Si Bea De Leon at si Denden Lazaro Revilla ay nagpasyang umalis sa Choco Mucho at nakatakda ng lumipat sa sister team ng Flying Titans, ang Creamline Cool Smashers, sa 2024 Premier Volleyball League season, ayon sa mga pinagkakatiwalaang sources. Maraming sources ang nagbigay alam sa Inquirer na ang duo ng Flying Titans ay nagpasyang dalhin ang kanilang kakayahan sa Cool Smashers na nagtala ng magkasunod na panalo laban sa kanilang kupunan sa kanilang unang pag-akyat sa finals sa 2nd All-Filipino Conference noong Disyembre. January 4, 2024. Maraming sources din ang nagbahagi ng pagkawala sa kupunan ni Ced Domingo at Kayla Atienza. So ayan na ang summary ng lipatan serye sa PVL 2024 edition. Kaninong player ka mas nagulat matapos ang surprising move nito?